Paano po nagsimula yung gulo? Sa basketball po, yung una po kasi nagkakainitan na po kami nun. Baga nagpipisikalan na po kami. Normal naman po kasi yung pisikalan. Sa basketball, Opo. kuminsan nangyari talaga, hindi maiwasan. Kuminsan. Pero sobra na po kasi parang sinasadya na po talaga. Sinasadyang, Yung pagsiko po sa leg ko po. sinisigaw ka ng kapatid sa ng polis. tagiliran Ilang taon ko yung po. kapatid ng polis? Hindi ko po alam. Pero kayo mga minor. Opo. Okay, and then, Doon na po, nag-usap-usap na po kami doon kung bakit daw po naniniko. Kumbaga, bakit daw po sinasadya na. Then lumapit naman po yung tropa ko, kinausap, bakit daw po siya naniniko. Lumapit po yung danggoy. Sino si Danggoy? Yung danggoy po, yung kakampi nila po, nag-aamok po. May kakampi itong kapatid ng polis. Nag-aamok po siya. Nagurimentado. Opo. Tapos yung kakampi ko naman po na nagsasalita, tinulak po ni Danggoy. Doon na po nagsimula yung gulo dahil po kay Danggoy. So, ibig sabihin, nagkasakitan na. Nagkasakitan na po. Okay. Tapos po nanghihingi po ng pasensya si Danggoy na pasensya na pre dahil hindi niya daw po na yung sarili niya dahil daw sa init ng laban. Ano yung sabi mo, hurimentado? Anong klase pag-hurimentado, pag-amok ang ginawa nitong si Danggoy? Tinulak niya po agad diretso si Eko. Okay. Tapos doon na po siya nag-aamok-amok po. Tapos bigla na lang po lumapit yung tropa ko. Doon na po nagsimula yung gulo po. Nagkasuntukan na. Opo, doon na po. Okay, so akala nyo tapos na, umuwi na kayo. Opo. And then, rumespak itong si police. Opo. Sinugod kayo sa bahay. Sinugod po kami. Nay, nandun ba kayo? Nung pasugod po nila sa bahay, wala pa po ako, sir. Pero nung lumabas po yung dalawang lalaki sa bahay, kitang-kita ko po, naabutan ko pa po yung sir, saka yung pagsuntok po sa kaiko ng isang pulis po, sir, sa labas po ng pinto mismo namin, sir. Yung pulis po talaga siya, sir. Siya po talaga po yun. Okay. Walang sabi-sabi. Nanakit na lang siya. Tinulak pa nga po niya po ako, sir, para maabot niya po ang pagsuntok sa anak ko, eh. Pati ikaw, Opo, nasama. May gasgas po ako dito, sir. Sa loob ng pamamahay niyo mismo, ha? Opo, ma'am. Opo, sir. Sarap po ng pamamahay namin. Hindi ko matanggap, sir, eh. Iniiwas ko po kasi doon kay ang anak ko kasi na si Iko. May opera po kasi yung mata yan, sir. Ang pulis na nanakit ay si Staff Sergeant Glenn Ocampo, Opo, Junior. Junior. At yung kapatid ni pulis na nakaaway ninyo ay si Gerald, 16, minor din. At nandyan din yung tatay ni pulis, si Mr. Glenn Ocampo Sr. Sarge, magandang hapon po, Sargento Glenn. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Ano po, kaya Yes po po, kami sir. nakipag-ugnayan sa inyo ngayon. Gawa nitong sumbong na kayo na po ay rumespak, pumunta sa bahay nitong dalawang bata at nag-amok kayo at dahil niresbakan nyo, nagkaroon sakitan at na-involve po yung inyong kapatid. Tama ho ba o mali? Ayun po yung sinasabi niya, Sir Rapi. Opo. Opo. Ano po yung sinasabi niyo naman ngayon? Kasi po, Sir Rapi, yung sa sinasabi po nung bata na yan na yung isa, nagsasabi na nag-aamok po yung Danggoy, Sir Rapi. Okay. Nag-aamok na po, nagwawala, kaya dinanatan nila. Mali po yung sinasabi niya, Sir Rapi, may CCTV footage po doon na nangyari. Una pong ginawa nila doon, Sir Rapi, pagkakasabi sa akin ng kapatid kong bunso, sinapak po nila yun, Sir Rapi. Given na po yun, nagkasakitan, maaari nga, inaamin naman nila. So, in short, nasaktan nila yung inyong pong kapatid. Given na po yun. Ano po? Ang sisti, sir, yung kapatid ninyo nagsumbong, okay lang magsumbong. Kaya lang, yung sumbong niya, pinatulan nyo, nilusob nyo sa bahay itong dalawang nandito sa amin ngayon. At doon nyo sila sa loob ng pamamahay nila, nanakit po kayo. Yun po yung pinaka-issue. Yung ganyan pong sistema po, Sir Rapi, yung kapatid ko tumawag po sa akin. Hindi ko pa naman po natin. Tumawag sa akin, Sir. Ngayon, Sir, pagpunta ko po sa may bahay ng magulang ko, Sir, wala na yung kapatid ko, tsaka yung panganay na kapatid ko, tsaka yung mga pinisan ko po. Ang sabi sa akin ng tatay ko, puntahan mo ron. Kasi pumunta sila doon sa may looban, hinahanap nila yung mga nakapanakit siya dyan sa kapatid mo. Pumunta po ako doon, Sir Rapi. Sumunod po ako doon. Ang sabi ko sa tatay ko, dapat pa, pinabarangay nyo na muna yan bago tayo gumawa ng ganyan. Kasi sa barangay magdidesisyon yan, hindi naman Exactly. tayo mga mahal yan. Tama po kayo. Agree. Opo. And then, Pumunta po ako doon, Rapi. Tama po, sumunod po ako doon, Sir. Pag sunod ko po ako, Sir, kinakausap po ng panganay kong kapatid, which is, aminado naman po yung kapanganay kong kapatid, Sir. Kinakausap niya po yung bata. saan kinakausap? Saan po? Sa may harapan po ng pintuan po nila, Sir Rapi. Doon sa, so ibig sabihin in short, pumunta doon sa bahay nitong dalawang kumpleto namin, yung inyong kapatid. Opo. At kinakausap sila. Opo. Doon ko na po sila nabutan, Sir Rapi. And then, Pagtapos po noon, Sir Rapi, siyempre, Sir Rapi, yung
Hindi ko naman tinotolerate, sir, yung kapatid kong bunso na ganun mangyari. Sabi ko, ba't ginawa mo yung ganun? Binata mo sa may, nakita niya yun, sir, eh. Sinukod niya ngayon, hanggang sa nagpagmunuan sila, Sir Rafi. Ngayon, yung mga kamag-anak po niyang mga ano na yan, siyempre ang dami po eh, mga bata. Hanggang sa nakapasok sa bahay, Sir Rafi, sila rin po magpapatunay, Sir Rafi, na hindi po ako pumasok ng bahay, sir. Nay, hindi raw siya pumasok sa loob ng bahay, pamamahay ninyo. Si Police Glenn po, hindi po talaga pumasok sa bahay namin. Ang Okay. pumasok po, si Gentle po, at saka yung kapatid nila po na bunso. Sino si Gentle? Yung pinakakuya po sa lahat. Mas matanda dito kay Opo, mas matanda po Sarento. dyan. Opo. Pumasok sa bahay ninyo. Opo. Yun po yung nagpalo ng bangko sa anak ko, saka nagsuntok po sa ulo. Pero si Glenn Ocampo po talaga, siya po talaga yung nakitang-kita ko, sir, na sinuntok mismo sa pintuan namin. Pumasok siya, hindi? Hindi po, sa may pinto lang po namin Ma'am Pinto, hinabangan niya. sino anak po yung pumasok ulit? Si Gentle po. Si Gentle. Si Gentle, nakakatandang kapatid ni Sargento Glenn. Opo. Yun yung pumasok sa loob at nang hampas ng Opo, upuan. saka nanuntok po sa ulo ng anak ko. Okay. And then po, Eh, paglabas po ng anak ko na lalaki, nagsigaw po siya na trespassing po kayo dito, trespassing. Inabot niya po, sinuntok po yung anak ko sa harapan ko po, sir. sino sumuntok sa anak nyo? Yung Glenn Ocampo po. Sinuntok sa harap mo? Opo. Pero sa labas ng bahay? Opo, sa labas ng pinto po. Sa labas ng pinto? Saan tinaman anak nyo? Sa liig po natumba po, sir. Pumalakda po sa may pintuan namin mismo. Oh, so, in short po, Sargento Glenn, hindi ka nga pumasok pero kinonsinti mo yung panglulusob sa pamamahay ng Hindi po, mga biktima. Well, sir, sandali lang. Opo. Nandoon ka eh. 'Di ba? Inamin mo, nandoon ka at never ka pumasok, sa labas ka lang, aminado ka na. Therefore, inaamin mo rin na kinonsinti mo yung paglulusob nitong mga kapatid mo, yung mas nakakatanda sa iyo at mas bata sa iyo. Kinonsinti mo sa halip ng sinabi mo kanina earlier sa interview na ito na dapat sa barangay nakikita-kita. So the proper thing to do sa mga ganong sitwasyon is pumunta ka sa barangay at ipapatawag lahat ng mga taong involved sa gulo. Kasama ka na doon bilang nakakatandang kapatid nitong si Gerald, kasama na rin yung nakakatanda mong kapatid at saka ito nakababata mong kapatid o kasama na siguro yung tatay ninyo at ito si nanay, nag-usap-usap kayo. Yun po yung tamang proseso. Yung sinasabi mo niyo po, sir, na sinabi ko kanina, sir, tama po yun, sir. Ang inaano ko lang po, pagdating ko po doon sa may mga kasi sa iba na po ako nakatira, Sir Rafi, sa nanay, sa asawa ko na po. Kaya pagpunta ko po ron, Sir Rafi, hindi ko na po inabutan yung kapatid ko tsaka yung mga pininsang ko. Ngayon, ang sabi sa akin ng tatay ko, sundan mo doon sa may looban, baka mamaya kung ano mangyari doon. Sige, sir. Sabihin na natin, for the sake of argument, totoo yung sinasabi mo. Pero Opo. pagdating doon sa kaguluhan, dapat taga-awat ka. Ngayon, nung dumating ka, nagkaroon ng konting kaguluhan, sa alip na sana sabihin mo doon sa mga kapatid mo, oy, mga tol, uwi na tayo, punta tayo sa barangay, let's go. Doon natin ayusin tong problema. Ang ginawa mo instead, nakisuntok ka. Doon ka mali. Kasi bilang pulis, taga-awat ka dapat ng gulo. Tama? Sir, wala ka nang pwede ipaliwanag, sir. Wala na talaga. Ulitin ko naniniwala na ako sa'yo na hindi ka kasama doon sa paglusob. Dumating ka after na lumusob itong si Gerald at saka si Gentle dahil sabi mo nga, sabi ng tatay mo, ninyo, na pumunta ka doon sa looban, baka kung ano na nangyari doon sa dalawang kapatid mo. Halimbawa, ganun yung narrative. Pagdating mo doon, sa halip na sabihin mo doon sa dalawang kapatid mo, Gentle, Gerald, uwi na tayo. Or Gentle, Gerald, punta tayo sa barangay, doon natin ayusin tong gulo nyo. Ganun dapat. You agree? Tama ba ako? Sabi ko po doon, Sir Rafi. Opo. Okay, good. So, nag-agree ka sa akin. Now, Opo. ang sumunod na dapat ginawa mo, hindi ka nanuntok bilang isang Hindi ko pulis. ginawa yun. Sandali lang, bilang isang pulis, dapat hindi ka nanuntok bagkus ikaw dapat ay taga-awat, dapat pinalamig mong ulo ng mga kapatid mo at kung sino pa mang iba doon na nakikisaw-saw sa gulo. Tama ba ako? Yes po. Okay. So therefore, may mali ka. Ang akin lang po, hindi po ako nanakit dyan. Kung may video man po sila John na may CCTV naman po doon, Sir Rafi, kung ginawa ko naman po yun, Sir Rafi, paninindigan ko po yun. Pero kung Nanakit sasabihin po ka, na- Nay. Opo. Nanakit siya, hindi. Sinuntok talaga, sir. Hindi, pero ikaw, sabi mo, tinulak Sinulak, ka rin. hinawit niya po ako, nakasandal po ako sa pader. Yun po, Sargento, ang pagkakamali mo. Wala po akong mali, Sir Rafi, kasi wala po akong sinuntok dyan, Sir.
Pasensya na po kayo, Sir Rafi. Pero yung sinasabi po nila sa akin, Sir, paninindigan ko po, Sir, na hindi ako nanuntok. Panindigan mo. Pasensya na po kayo. Pero may mga Opo. testigo. May testigo rin po ako, Sir Rafi, mga kasama ko ng mga pinisan ko rin po. Pero sir, nung nandoon ka ba, meron ka bang binitiyong salita doon sa mga kapatid mo para awatin sila, hilain sila? Hoy, tumigil kayo. Meron bang ganon? Ayun po sabi ko, Sir Rafi, sabi ko, doon na tayo sa barangay magreklamo. Kasi bakit yung ginagawa natin na yan? Doon tayo mag-usap-usap. Kaya pumunta po sila sa barangay, Sir Rafi, tsaka yung tatay ko, pumunta rin po. Lahat po ng sinasabi niya po, pawang kasinungalingan po, sir. Kasi po magkasabay po sila, sir, pumasok po sa looban, sir. Kitang-kita po, sir, doon, sir. May pinakita po ako sa inyo, sir, ebidensya, sir, na magkakasama po sila magkakapatid, kasama pa po yung mga pinsan nila, sir. Ah, marami sila. Opo, sir, dalawa po nakapasok sa loob, sa kaliwa po yung nag-aabang sa labas. Pero si police in fairness, hindi siya pumasok. Hindi po, sa pinto po siya, inabangan niya po yung anak ko na maglalabas po, na nagsabi po na... Pero Trespassing. sumunod lang siya, hindi siya sabay na dumating. Hindi po, Sabay sabay po, po sila, sabay. sir. Nakikita Sabay. po sa Ah, videos. kasabay? Opo, Opo, opo. magkasabay po lahat po, sinungalingan po yun, sir. Kasabay pala. Opo. Hindi Magkasabay pala. po. Sabi niya, sumunod na lang siya. Hindi po, nakitang-kita po sa video, sir. Magkakasunod po sila, sir. Yan, Sargento. May CCTV. Eh, Pakita mo opo, CCTV. Hindi po kami, sir. May CCTV. Mrs. TV, Lahat po yung kasinungalingan. nasabay ka pala pumunta kasama si Gerald Gentel at iba pang kasama. Yung nangyari po na yun, Sir Rafi, aminado naman po kami, so, nagkamali yung kapalit ko ng Sir Rafi. Good. Aminado po ako ron. Pero po, Sir, yun, Rafi, yung ipipilit po nila sa akin, Sir, ano nila, yung nanakit po ako, Sir. Malabo po mangyari po kasi yun, Sir Rafi. Unang-una, Sir Rafi, yung kapalit ko, binabanatan nila, binibidyo nila. Pinakalat pa po nila yung video, binibida pa po nila doon na binubugbog nila yung kapalit ko, Sir Rafi. Sino ba naman pong hindi mag-ano ron, Sir? Okay. Ngayon yung tatay ko, siyempre, nagagalit din po. Okay, sige. Kaya naman dalawa, Eko at Kyle, siyempre, di ko naman konsintihin kung talagang kayo ay basag ulo din, manggugulo. Hindi rin dapat tama yun. Di ba? Eh siyempre, kahit naman siguro kayo malagay sa sitwasyon nung kapatid nitong pulis, kung kayo ay nasaktan, pinagtulungan, nabugbog, magagalit din kayo. Hindi naman pwede kayo palaging yamado. Dapat patas. Nanakit kayo, buntot nyo, hila nyo, kung tutuusin. Ganun dapat eh. Di ba? May consequence sa lahat ng mga ginagawa nating mali. Meron kayong ginawang kamalian, dapat alam nyo, yung kapalit ng kamalian ginawa nyo, meron ding konsekwensyon. It just so happen na involved itong si pulis halip na awatin. Doon nagka-problema. Otherwise, hindi ko rin kukonsintihin kayong dalawa na nanuntok kayo, nambugbog kayo ng kapwa niyong kalaro. Sargento, magmamatigas ka ba o hindi? Kasi kung magmatigas ka, believe me, believe you, dadalhin ko to sa Kamkrami. Una, dadalhin ko muna to sa boss mo sa NPD. Pangalawa, kung kinakailangan, dadalhin ko to kay Chief PNP hanggang sa Napolcom tayo makarating. Hanggang sa human rights. Hanggang sa korte. Sige, magpatigas-tigas ka pa. Hindi na po, Sir Rafi. Hindi Good. naman po kami pag-ayos sa kanila, Sir. Tulad po ng sinabi ko nila sa kanila sa barangay. Alam po nila sa barangay yung Sir Rafi. Alam po inaamin ko sa kanila nagkamali talaga yung kami. Nagkamali yung kapatid ko. Pero sana lang, yung ginawa nila sa kapatid ko, ano naman po yun, Sir Rafi, di ba? Kaya willing po kami pag-ayos sa kanila, Sir Rafi. Ano bang ginawa nila sa kapatid mo? Ayun po, Sir Rafi, yung inam nila, binanatan nila, pinakalat po nila yung video. Brigadier General Christopher de la Cruz, District Director, Northern Police District. Magandang hapon. Idudulog po namin itong pakikialam nitong si Sargento, pananakit sa mga minor de edad. Diyan po sa inyong tanggapan. Patkasuhan niyo po ito na administratibo kung kinakalang kriminal, tigas ulo eh. General? Opo. Sa katulad po, when we learned of this incident, ay antimano po, pinimbestigahan ko. Makakasa po kayo na hindi natin ito tolerate yung mga ganitong klaseng gawain. Opo. Kasi sir, ang point ko naman dito, dapat hindi siya sumama sa pagsugod ng kanyang mga kamag-anak doon sa bahay nito mga biktima, nito mga complainant namin. Kung halimbawa nadihado yung kanyang mga kapatid, sana ang ginawa niya, dumiretso siya sa barangay at doon nagpasabpina sa barangay para ipatawag kung sino yung mga nanakit o nagdihado sa kanyang kapatid, mga kapatid o kamag-anak. Di po ba? Ayan, Sargento, si General Palamang yan. Paano kung akit pa ako kay Chief PNP? Titigas pa rin ulo mo. Sir Rafi, nakikinig po ako sa inyo, kaya siya At sabi ang ko... susunod pa mamaya, sir, hindi pa ako kontento. Dadalang ko pa to sa Napolcom para mapabilis-bilis. O, sige. Tapos, Wala naman po siya. tapos ngayon, nagmamatigas ka na hindi ka makikipag-areglo sa kanila. Pag-areglo, ibig sabihin, walang perang involved. Hindi naman ako papayag na
mag-areglohan kayo tapos magkapera-pera lang dito. Gusto ka areglo, siguro may magpakumbaba sa inyo kung kinakailangan gamutin. Kung meron dito na saktan, di gamutin mo, medical assistance, etc. Pero, Kung ano man po- pero alam mo, ang yabang mo, sarhento ka pa lang, paano kung ikaw naging major o colonel, sobrang yabang mo na. po, sir. Dapat sir, marunong ka magpakumbaba. Yung salita mo kanina, hindi ako, oo nga, mali ako, pero hindi ako makipag-areglo. Ano yan? Huwag ganun, sir. Pag meron tayong mga pagkakamali, magpakumbaba po tayo. Saka sir, remember, away bata yan. Dapat pag mga away bata, kayo po'y taga-awat. Hindi ka nakikialam. Sumugod ka sir eh. May matistigo. Gusto mo, pahabain natin to? The Wag na easy po, way or sir. the hard way, sir? Huwag na po, Sir Rafi. Kasi siyempre, madadamage din po dyan sa pamilya ko. Kaya ako na lang magpapakumbaba, Sir Rafi. Yun ang gusto ko marinig, sir. Pasensya na po, Sir Rafi. Pasensya na po. Yun, sir. Magpakumbaba ka. Tapos, kausapin mo, mag-reach out ka sa kanila. At kung meron mang nasugatan sa kanila at kailangan gamutin mo. Pagamot mo kung talagang totoo. Hindi naman ako papayag na ipupunta sila dito para perahan ka. Hindi naman ako papayag ng ganon. Kilala mo ako, tama? Opo, Sir Rafi. Ang gusto ko Wala lang, po, respeto ko po, Sir Rafi. tanggapin mo yung pagkakamali mo. Di ba, Nay? Yes, sir. Opo. Opo. Saka, kakabarangay lang kayo. Pangit yung nag-aaway-aaway kayo dyan. Okay? So, Nay, ganito ang gagawin natin. Sasamahan namin kayo, Sargento Campo, sa tanggapan ng boss mo kay General de la Cruz. Huwag kayo matakot, Nay. Kasama naman kami, mga reporter namin. Doon, mag-usap-usap kayo sa harap ni General de la Cruz. Okay? At mag-usap-usap kayo na huwag nang ulitin at hindi na mangyari ulit to. Magkaayos kayo. Okay, sir? Yes, sir po. Maraming salamat po, Sir Rafi. Yun ang gusto ko. Maraming salamat. Kanina pa sa sabi. General de la Cruz. Yes sir, nakikinig po. O, punta, Ano na pagkasunduan? punta na lang po kami dyan sa inyong tanggapan at pag-ayusin po namin to sila. Pagkabilang grupo. Kayo pong referee, General. Opo. Umasa po kayo na pag nagkaayos sila ay hindi na po mauulit ito at gagawin namin itong paalala sa mga kasamahan natin na hindi dapat pinahihiral yung emosyon kapag kamag-anak ang involved. Thank you, sir. Thank you talagang very well said, sir. At kayo naman dalaw, ulitin ko. Maganda yon kaysa naman kayo ay nagtatambay, nagdodroga, kung ano nung klaseng bisyo, nagbabasketball kayo. Gustong-gusto ko yan. Lahat gusto yan. Involved kayo sa sports. Pero naman, dapat nandun yung sportsmanship. Kung natatalo na, nadidihado na sa laro, huwag ilaling init ng ulo at magsikuhan, magsuntukan. Huwag. Sabi ko kanina, nandiyan naman yung barangay. O nandiyan yung mga magulang nyo para doon sa barangay mag-usap-usap. Yun, ha? Maganda yun. Tuloy nyo mag-basketball. Encourage ko kayo. Huwag kayong ma-discourage na dahil nangyari itong gulo, hindi na kayo magbabasketball. Tuloy nyo yan. Kung meron kayong mga palaro dyan, mga paliga, mag-sponsor pa ako. Gusto ko yan. Na yung mga bata na papamahal sa sports, keep it up. Sama ako dyan. Sige, pag-ayusin ko kayo doon at kung ano maitulong ko personal, tutulong ako. For the meantime, pag-ayusin muna namin kayo. Okay?